Dito na lang. Wow. Mag feel free to unmute or mag-type kayo sa chat kung may question. Ito Cut sige. cut cut off niyo lang ako. Ano to, Leia? Ako na mag-aano. Yan. May pumapasok pa. Okay na, na-accept ko na. Sige. Okay, share screen. Basic training lang po tayo ngayon kung ano, yung mga basic terminologies and saan ba? Ito. Ay, nakikita niyo na? Yes. Ayan. So, if di pa kayo nag-register sa website, ito po yung website natin. Nandito po yung ibang resources. May mga videos ng training. Nandun din po yung mga videos ng ano natin, ng mga recent trainings, yung mga strategies. Buong strategies po nila naka-record doon. Tinuturo nila talaga. Para if gusto niyo mag-trade by yourself, pwede niyo pong balikan doon. Wait lang, tignan natin. Papakita ko sa inyo. Unauthorized access. Ay, kita naman pala. So, ito po yung website natin. So, if you can see here, ito yung mga educators natin. Ina-update nila to, yung mga win rates nila for the past week. So, if you can see yan, tataas win rate nila. If sinusundan nyo talaga sila, yan po yung magiging win rate nyo. So, if you're consistently trading, I suggest follow lang kayo 1 to 2 coaches per week. Try nyo sila per week, iba-iba. Para if for example here, kung ma-follow nyo tong mga nandito sa ibaba, kung hindi kayo laging consistently nagde-trade, baka ma-follow nyo yung mga losses nila, no? So, ganun lang. And nandito po yung recordings. So, ayan, trading psychology, yung mga basic training classes. Ito, mga strategies po nila dito. Fixed range volume profile. Yan. If maaral nyo to, pwede kayong mag-trade by yourself. Ito po yung pinaka-easy sa lahat ng strategies. Fixed range volume profile. So, ito po ang strategy ni Coach Jensen. Yung po yung founder ng TradeSphere. Siya po yung naka-live ngayon. So, wala pa po siyang SL today. So, ganyan lang po yung ginagawa niya. Ha? Na-SL siya ngayon? Oh, sige. Oh, na-SL daw po pala siya ngayon. Pero kanina, 5 or 6 na yata. 6 na yata yung before this SL, 6 na yung nag-profit niya, no? Ayan. Anong ano? Ito, nandito, fixed range volume profile. Okay, so yung signal po niya, makikita nyo sa TradeSphere. Nandito po siya sa TradeSphere. Sorry medyo mabagal yung ano dito. Sa chat po mismo ng TradeSphere. Mamaya sa cellphone ko ipapakita ko. So, para ma-access nyo po itong videos, click nyo lang po yan. Then may hiningi sa passcode. Nandito po yung passcode. Ayan, copy password. Click nyo lang yan, then paste nyo dito. Then, pwede nyo nang panoorin. Then, dito, schedules ng training. So, may trainings po tayo. Scheduled weekly. And live session. So, yung live session po natin is nandito po. So, if nasa Philippines kayo, that's 9 a.m. to 11 a.m. and 9 p.m. to 11 p.m. Twice a day po siya. Minsan, extended po yan. After ng regular session, magte-take over po yung ibang coaches. Then, magla-live sila sometimes, up until mag-close yung market ng... Anong oras ba yung close ng market sa Philippines? 5 a.m. So, nagko-close pala po yung market ha. 5 a.m. Then magbubukas siya ng 6 a.m. So, 1 hour siyang closed during weekdays. Then, the other training schedule po, makikita nyo dito. Ano ba to? Ba't lumiit? And sinesend ko naman po yung mga link sa GC natin.
Ay, lumabas. Ayan pala. Parang ano yung website. Ina-update kasi nila. So, yan lang po yung website natin. Check nyo po pag may time kayo. Nandyan po yung ibang resources. Okay, now let's go to the definition. Huwag po kayong papakonfuse kasi ito lagi nilang ginagamit during live trading session tsaka mga training. Pag sinabi po nilang bullish, that means ang ano po is going up, ang market. So, ang market is going up. So, makikita nyo siya, kulay, yung mga halos na candle si green, pataas silang ganyan. So, meaning yan, pataas ang price ng gold. Then, if it's bearish, makikita nyo, most of the candles are red. Pababa silang ganyan. So, bearish yan. Yes, okay. So, pababa ang market pagka sinabi nilang bearish. Pababa ang presyo ng gold when they say bearish. Then, so, meron po tayong chine-checkan na news, which is Forex Factory. Dito po tayo nag-check ng news. So, nakaka-epekto po ito sa trading. Pagda-trade natin. So, sometimes, immediate po ang kanyang ang impact. So, check nyo po yung forexfactory.com. Papakita ko sa inyo. So, Forex Factory. Paano nyo So, this is Forex Factory. If makikita nyo dito, may mga scheduled na news. Kanina, mayroong news kanina. So, makikita nyo dito sa time zone namin is 7:30 a.m. kanina. Merong mga red na ganito. Tawag dito is red folder. Ang ibig sabihin niyan, high impact po ito. Ayan, pagka highlight nyo siya, makikita nyo. High impact expected. So, ang impact niya, hindi po natin alam if kung paano magre-react ang gold, if it's going up or down. So, we suggest skip trading sa oras na to. Or, we can follow the signals ng coaches natin. Pero kung gusto nyong safe, skip nyo lang po ang pagda-trade sa oras na to. As you can see here, makikita nyo dito, USD ang currency. So, yung mga USD na yan, and red folders, sila yung nakaka-apekto sa market. Nung Friday, makikita ko ba dito? June 9. Ano ba nung Friday, babe? June 6? Oh, nawala. Sige. Nung Friday, June 6, wait. Ayan. June 6. Oh, June 5 pala, sorry. Makikita nyo dito, ayan. Red siya. Anong ginawa ng market? Binagsak po niya. Binagsak po niya yung price ng gold. And halos lahat po ng mga stocks ay bumagsak. So, very high impact po ito. Then dito, may news tab. Click nyo lang yan. Ito yung mga current news. So, yan. If it's Trump, and he's talking about war in Iran, yan. Very high impact. So, ito. Makikita nyo dito, may red folder din siya. So, this is very important. Lagi nyo dapat sine-check to bago kayo mag-trade. Okay, next is yung SL at only means stop loss. So ginagamit yan to protect our capital. So from the word itself, stop loss, ini-stop niya yung loss. So if the trade doesn't go our way, i-stop na yung trade nyo sa stop loss. Mamaya ipapakita ko yan. Then TP, which means take profit. Same with stop loss. So if umangat yung trade natin at mapunta siya sa take profit, magko-close niya yung trade nyo and you will close the trade with the profit. Ipapakita ko rin yan mamaya sa inyo. So i-define ko lang muna yung mga terms ngayon.
Ito na lang to. Next is, ito po yung mga, usual na ginagamit nilang, mga terms. So here, drawdown, ang ibig sabihin lang po niyan is, for example, ibigyan ko kayo ng example here. And mamaya sa trade din po, papakita ko din sa actual. So for example, ito yung entry point nyo. Dito kayo nag-entry ng buy. So we expect na tataas ang price, di ba? Pero ang ginawa muna niya is bumaba siya bago siya tumaas. So from here to here, ang tawag po dyan is drawdown. So nag-drawdown siya, then bumalik siya pataas. Ganun po yung drawdown. Then uptrend, same as ito po yung market structure na to. Pag narinig niyo yung market structure, tatlo lang yan. Meaning uptrend, if the market is going up, makikita niyo rin po yung candle is pataas po sila. Yung arrangement nila is pataas. So halos green yan, green candle. Then there is downtrend, pababa yung market, meaning pababa yung price ng gold. And then there's consolidation. So yung consolidation po is nasa gitna lang siya. Up and down lang yung market, in between ng isang ng mga prices. So wala siyang definite direction. Aakyat yung price, bababa, aakyat, bababa. So consolidation ang tawag doon. The next is Okay, maririnig nyo tong mga to. So, yung different kinds of mga trades. So, if it's a intraday or day trade, sabi nila intraday, nakasulat, that's within the day lang. Meaning, i-hold nyo yung expect nila na within the day matatapos yung isang entry nyo or yung isang trade. So, within the day lang yan pag day trade. Then, this is the most common na scalp. So, most of the trades po na sinesend nila sa atin, sa GC, sa Telegram and sa live session are scalp. Meaning, you only hold them less than 5 minutes. Meaning, dapat, pag profit na siya, i-close niya na kaagad. So, 30 to 50 pips. So, if minimum lang ang naka-risk nyong pera, that's 3 to 5 dollars. Or maximum na yung 10 dollars or 100 pips. I-explain ko po yung pips na yan mamaya. Okay, yung mag-alala. Then, swing trade. Ito po yung mahaba ang trade. Minsan naglala siya ng 1 to 2 days. So, that's 1,000 pips and up. Ini-indicate naman po nila if it's a swing trade. Ang nakalagay po yan sa mga signal nila. So, if it's a swing trade, sabi nila, swing trade. If it's a scalp, nakalagay scalp. And day trade, hindi nila usually nilalagay yan. Pero, merong isang coach na naglalagay. I think it's Coach Akaza. Nilalagay niya, intraday trade. So, makikita niyo po yan doon. So here, nandito na po tayo sa lot sizes. So, ang recommendation po nila na i-risk natin is 2 to 5% of our capital. So, meaning, if ang balance mo is 500, so every trade, ang dapat nire-risk mo lang is $10. So, that's 2% of 2% ng inyong balance, ng capital nyo. So, pag sinabing i-risk, ito lang ang per trade nyo, per entry. Ito lang ang maximum na pwedeng ipatalo. So, malalaman yan dito sa lot sizing. So, yung lot size is, sandali lang, nasaan ba yun? So, ayun. Paano ba i-compute yung yung pwede nyong i-risk? So, it's that's capital times
0.02. So, kung magkano yung capital nyo, ito lang ang pwede nyong i-risk. Or, ang dapat nire-risk nyo. Ideally. Or, 5%, 0.05. Para makuha nyo ang proper lot sizing nyo. Pero, if lower naman ng... Pero, ito pong nire-risk na to, depende rin sa tao. Kung ano yung risk tolerance nila, di ba? Kung mas higher ang risk mo, kasi di naman pare-pareho yung risk tolerance ng mga tao. So this is just a recommendation po. And to preserve your capital. Yung capital niyo po, yan po yung ano nyo, di ba? Para marami kayong chances na maka-enter sa mga signal at mag-profit. So, we have to protect our capital always. Now, sa lot size, ito po yung lot size. Makikita nyo dito. Ito po yung MetaTrader 5. Ganito po yung itsura niya, di ba? Kung nakapag-demo na kayo. Andito po yung lot size. Ayan. That's 0.01 ang default niyan. Pinakamababa po niyong ilagay. Kung naka-USD kayo, is 0.01. So, ito po, 0.01 is 1 cent per pip. So, ito yung malulus nyo or magiging nyo per pip. Ano ba yung pip? Yung po yung percentage, points in percentage. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano nyo makikita yan dun sa actual na app. So, if nilagay nyo sa lot size nyo is 0.01, that's $1 per pip. And if it's lot 1, that's $10 per pip. So, ito po yung mga candles. Tawag dito sa buong ano na to is candle. So, this is a candle, yung buong yan. And may dalawang parts po siya. So, this is the candle body, yung solid, yan. Body. Ito po yung body. And then, this is the wick. Yan. Para hindi kayo ma-confuse kasi lagi nilang sinasabi yan sa live session natin and training session. So, this is the body and this is the wick. This is a bullish candle pagka green and then this is a bearish candle pagka red siya. May resources din po tayo dyan na Candlestick Bible. Sisend ko po sa GC para ma-review nyo. Para malaman nyo ang ibig sabihin ng mga iba-ibang candle patterns. Nawala yung ano. May question po so far. Wala ba pa? Chat. Wala pa. Okay, next is ano. So, this is the interface ng ano, ng MetaTrader 5 natin, no. And this is market execution. Ang tawag dito is market execution button. Ayan. Pag pinindot nyo po yan, lalabas itong sell and buy. Pagka pinindot nyo po yan, automatic, may enter po yung trade nyo dito. Kung ano po yung nakalagay na price dyan, yun na po yung price na i-enteran nyo. So, magra-run na kagad siya. Usually, ginagamit yan kapag yung signal is may nakalagay na buy now or sell now. Ayan. Sa signal, nakalagay buy now, ganitong presyo, or sell now, ganitong presyo. Next is the pending order button. If makikita nyo itong parang clock na yan, yan po yung pending order. Meaning, pwede po kayo maglagay ng order in advance kahit na hindi pa po siya napupunta ng price. Makikita nyo dito, itong mga line na yan, yan po yung mga pending order. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya ipa-plot. So, this is the pending order button. So, usually, yung mga signals dito is pending buy, nakalagay, or buy, or pending sell, or sell, ganun. Nakalagay, pending buy. Next is time frames. So, yung time frames, makikita nyo siya nandito. Saan ba? Tools. Ito siya. Either dito or nakalagay dito sa taas.
Ang ibig sabihin lang po niyan is every candle na nabubuo, halimbawa M1, that's 1 minute. So every 1 minute may nabubuong candle. Every 1 minute may mga candles na nabubuo. So every 1 candle, that's 1 minute. If it's on M5, so yung isang candle na yan, nabuo ng 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Huwag po kayong papakonfuse. Nandito, mga ano lang po yan, time frame ng candle, kung gaano siya katagal na buo. Papakita ko rin mamaya kung paano gamitin yung mga time frames. So, ito, yung signal. So, yung mga signal po, ganito po yung itsura niya pag sinend nila sa Telegram. So, here, may 3 parts po lagi yan, yung signals. Merong nakalagay dito, buy. So, pag ganyan po siya, buy lang nakalagay. That's a pending order, meaning, hindi pa po siya hindi pa po siya naka-activate kaagad. So, inaantay po natin siyang puntahan ng price na yan. So, that's buy. And then the price na gusto nating pagbilan. Then SL, which is the stop loss. That's the second part po. Huwag niyo pong i-skip ito. Lagi niyong ilalagay yung SL to protect our capital. And then next is TP. If you can see here, marami pong TP. Per entry, isa lang po ang pwede nyong ilagay na TP. Okay? So, per pending order is only 1 TP. Now, ang question is, pwede ko bang ilagay lahat yan? Pwede po. Pero, magiging 4 yung entry nyo. Meaning, 4 din yung SL nyo. So, 4 yung naka-risk na trades nyo. So, kung magkano yung SL ng isa, i-times 4 nyo. For example, ni-risk nyo is 10. And then, 10 yung nilagay nyong orders na, kasi gusto nyo lahat makalagay to. So, that's $40 ang naka-risk nyo. Kung nilagay nyo tong 4 na to. Itong mga TP1, TP2 na to, mga guidelines lang yan. Mga guidelines lang nila yan. Kung anong klaseng trader kayo. If TP1, meaning, saan ba yan? So, kung TP1 kayo, kung low risk kayo, gusto nyo lang is TP1 kasi yung the lower the number, which the closer the TP sa pinagbayan nyo, the lower the risk. So, if TP1 kayo, merong 80% chance na ma-hit yan. So, that's low risk. If TP2, that's 60% chance na ma-hit yan. Mid-risk. And if high risk kayo, TP3, 60% mo, 40% chance na mapuntahan yan. High risk na kayo dyan. So, bakit high risk siya? High risk na hindi siya mapuntahan. Kasi malayo siya masyado from the buying point. Mamaya, makikita nyo sa actual trade kung paano yung galaw ng ano. So, depende sa risk management nyo. So, if low risk ka lang, gusto ko TP1 lang kasi low risk lang ang gusto ko. So, pwedeng Yeah. yung tip naman namin diyan sa paglalagay ng TP is kung kunwari, kasi 'di ba pag pinlace mo yung order, pwede mo na siyang iwanan basta may TP ka tsaka SL ka. So we suggest kapag iiwanan niyo siya, ipe-place niyo siya, TP1 lang, yung mababang TP para mas high yung risk High chance. high yung chance na mag-profit kayo. Like kunwari matutulog kayo, ganyan. Pero kung nakatingin naman kasi kayo, kasi mag-a-update naman sila kapag active na yung trade nila. So, kung mapupuntahan nyo naman yung trade, tas mawa-watch nyo siya habang nag-run yung trade, pwede nyo namang i-adjust yung TP nyo or actually tanggalin yung TP nyo from TP1 para mas makuha nyo pa yung higher profit. Kasi pwede nyo naman siyang i-manually close. Yun yung ipapakita sa inyo ni RD mamaya. Okay. May question po ba?
Wala. Okay. So, next po, yung signal na market execution, yung sinasabi ko kanina. So, ang difference po nito is, kanina buy lang, di ba? So, ang ngayon naman is buy now, nakalagay. Meaning, ipipindutin niyo po yung buy button pag umabot na sa price na to. So, buy now. Ibig sabihin, lalagay niyo na yan, then immediately, lalagay niyo na yung SL. So, running na kagad yung trade nyo. Then, yung mga TP, meaning, itong mga to, guidelines lang yan kung saan ka mag-e-exit kung gusto mo. Next is, wala na pala. So, punta na tayo sa MetaTrader app. Lipat ko lang. Share. Okay. Naririnig niyo ako? Ay. So, yan. So, if magta-trade po kayo, ito po yung MetaTrader 5. Make sure naka-add na yung ano nyo, yung dito sa quotes. Ito po yung quotes. Click nyo lang yan. Then, click plus. Then, XAU USD po tayo. Oops. So, ayan. Yung STD. Click nyo lang yan. Lagyan nyo ng check. Then, pupunta nyo siya dito sa quotes. Then, dito po sa quotes, kung makikita nyo, meron dito spread, tinatawag. So, sometimes, 50 to 53 yan. Yan po yung singil ng broker natin. That's 20 pips per trade. So, normal po lang po yung may spread. Lahat po ng broker may spread. Even sa sa mga bangko. So, balik tayo dito sa chart. So, make sure po, nandito po kayo lagi. XAU USD. Click nyo lang yan. If hindi siya nakalagay, click nyo lang yan, then select XAU USD. Nagte-trade din po tayo ng Bitcoin. So, nakalimutan ko. Yan. BTC USD po yung Bitcoin. Ayan, check nyo lang. Then, makikita nyo siya dito. BTC USD. So, this is Bitcoin. Pero for now, gold lang tayo. So, there are 3 ways na mag-enter ng signal. First one is yung pending order, yung sinasabi ko kanina. So, click nyo lang yan, then lalabas yung line na to. Ilagay nyo lang po yung daliri nyo dyan, drag nyo siya up and down. Yan. Ganyan siya. So, meron ba signal? Tingnan natin if may signal. So, yan. Meron tayo signal na ngayon. Si Coach Price. So, ang signal niya is sell 40.90. Wait lang. Print screen. So, ang signal niya is sell 40.90. And ito po yung tatandaan natin. Tandaan nyo ito, sell 40.90, then SL. Yun po yung una nyong make sure ilalagay nyo na agad yung SL nyo. So, SL is 40.96. Paano natin siya ilalagay? So, click nyo yung pending order button. Then, ito po yung current price ng gold. Price action. Yan po yung price action or live market price. So, nag-iiba-iba po yan every second. So, what we want is magse-sell siya sa 40.90 na price. So, i-drag natin ngayon ito papunta sa 40.90. Yan. It doesn't have to be exact. Ang gusto pa nga is bawasan ng konti
para makalculate na rin yung spread. Then yung SL is 40.96. Click nyo lang po ito. SL sa ilalim. Lalabas yung SL. Ayun, nasa taas. Then 40.96, same sa ginawa natin kanina, itatapat nyo lang yung price sa 40.96. Hindi naman kailangan na eksakto kasi mahirap siya dito sa slider. Yan. So makikita niyo dito kung magkano yung nire-risk yung pera, actual pera. Ayan. $9 ang naka-risk for this trade. So 0.01 lang po tayo yung lowest lot size. Now, if papalitan nyo yung lot size nyo, makikita nyo, mag-iiba yan. So, lagay natin 0.1, kunwari. So, naging $92 ang ni-risk nyo, di ba? And if it's 1, magkano yan? That's $923 per trade. So, dito lang tayo dahil mababa ang budget ko. Yan. So, for this trade, we're risking 923. So, yung pips na sinasabi ko kanina, yung pips, andito po yan, yung points. Pero ang gusto natin is in percentage. So, i-divide nyo lang po yan sa 10. So, this is 65 pips. Or 66 pips if i-round up natin. Gets nyo po ba? So, yan. Yung points na yan, divide nyo sa 10, yun yung pips. So, if sabi niya 100 pips, 1,000 points. If it's 50 pips, 500 points. Gets niyo po ba? So, wag po kayong papakonfuse dyan. Yan po yung pips. So, ang sa kanya is 600, ayun ba? 4096, di ba? So, yan. Around 600 pips, yung 60 pips ang SL niya. Now, yung TP1 niya is 4080. Ito po yung TP nasa baba. Take profit. Ito. Click nyo lang yan, lalabas ulit yung line. Oops. Same thing, tapat nyo lang sa TP1, which is 85. Baba. Ayan. Hindi naman kailangan eksakto. Ayan. So, ayan. Ganyan po yung setup niya. For this trade, ang naka-risk natin is 844 and ang potential na mag-gain natin is 650. That's the TP1. So, if low risk ka, dito lang tayo sa TP1. Ano ba yung TP2 niya? 80. So, if it's 80, that's around $15 or $14. So, habang papalayo siya dito, pataas ng pataas. Pero, pataas din ng palaw na rin ng palaw yung chance nyo na makuha siya kasi masyado siyang malayo. Pero for now, TP1 lang tayo. 85. Yan. Yan. So, yan. Click nyo lang yung para ma-play siya, i-click nyo lang ito. Or if naka-iPhone kayo, I think it's a slider. I-slide nyo siya. Pero dito sa Android, click nyo yan. Then, place sell limit. Click nyo lang yung place sell limit. Ito. Click. Then, kasi, dahil pending pa siya, makikita nyo, naka-grayed out siya. Hindi pa yan active. Paano yan mag-active? So, itong current price, kailangan niyang pumunta dito sa price na to. So, yung line na yan has to go here for it to activate. Then, para mag-profit tayo, ang gusto natin, dahil naka-sell tayo, is bababa yung price. Ganun po yung gusto nating mangyari. So, itatap niya yan, pupunta yung price dito, then babalik siya pababa para mag-profit tayo. Gets nyo po ba? So, current price,
goes to this line sa sell limit natin, then goes back down para mag-profit tayo. If it hits the TP, which is ito, kung nagpunta yung price dito, pagka-top niya, makukuha nyo na yung profit nyo. But, if it goes up continuously, kung dumiretso yung price pataas, for example, this one, tinap niya to, then tumaas pa siya, at tinamaan yung TP nyo, SL nyo, loss kayo kung magkano yung naka-risk nyo. And magko-close na rin yung trade nyo. So, mawawala lahat yung trade na yan. So, whichever mahit na una, if it's your TP or your SL, magko-close na po yung trade nyo. Gets nyo po ba? So, for sell, again, we want the price to go to your pending order, then go back down para mag-profit. Same sa buy. If it's a buy, ang gusto natin, lipat natin, try natin. Dito sa buy. Balik rin naman natin. Yan. Ano ba to? Patayaw. So, if it's a buy, nahin natin dito, SLTP. Yan, random lang yan. Sa buy naman, we want the price to go down and i-hit niya to, yung price na yan, tapos babalik siya pataas para mag-profit tayo. If ma-hit yung TP, close na siya. If ma-hit yung SL, close na siya. So, whichever ma-hit na una, yun yung kung paano mag-aano yung trade nyo. Magpa-profit or malaloss. Guess nyo po ba? Ano ba to? Okay, next way to enter signal is same pa rin ng same dito sa pending order button. Click nyo yan. Then lalabas yung option na to sa ilalim. I-drag up nyo lang siya. So drag up, then lalabas yan. Andyan lahat ng ayan. Dito yung lot size nyo or yung volume, then the price. Oops, dito muna pala. Piliin nyo. If yung signal is buy or sell, click nyo lang yan. So, if for this, yung ginagamit natin kanina is sell limit. So, sell. So, kapag sell, lagay mo dito yung gusto niyang price, which is 40.90. Then, click nyo lang yung add stop levels na to. Click nyo yan. Then, lalabas yung SL. So, nakalagay dito, straightforward lang naman siya, no? Lagay nyo lang 40.96. Then, TP, kung ano yung gusto nyo TP, halimbawa, TP1 lang tayo, yan. Makikita nyo rin dito kung magkano yung potential, yung ni-risk nyo and yung potential gain. Yan. Then, place nyo lang. Pag i-place nyo, kiklik nyo lang yung sell limit. Place sell limit. Click nyo yan. Then, mapupunta na siya dito. Naka-grayed out pa rin siya if hindi pa siya active. Okay? Same sa buy limit. May question po ba so far? Wala naman. Next is yung market execution button. So, ang mga signal dito is, tingin tayo. Yung kanina, yung pinapakita ko yung buy now. So, for example, gawa na lang ako. Halimbawa, sabi niya, buy now. Halimbawa, ito signal, buy now at 40.74 to 40.70. Then, SL is 40.60. Ganyan. Ganyan yung signal. Buy now, 40.74 to 40.70. Usually, range yan. So, 40.74 to 40.70 dyan. So, kung saan man tumapat yung live price, pwede nyo nang i-execute. So, ganito siya. Yung signal natin, 40.74 to 40.70. So, ayan. Within the range ba tayo? Hindi pa. So, antayin natin pumasok.
Mukhang hindi napapasok. So, yan. Kung malapit na, halimbawa, pumasok na sa zone, buy now. Pindutin nyo lang to agad. Ito or ito. Sabi niya, buy now. Click nyo lang yan. Kung ano yung price na nakalagay dyan, yun yung mag-activate. So, ganito itsura ng active na signal. If it's a buy, blue, then makikita nyo na yung actual gains nyo. Ayan. Actual gains. If it's profit, ayan. Profit na siya. Makikita nyo dyan. Yan yung actual na makukuha nyo if i-close nyo yung trade nyo. Now, paano lagyan ng SL yan? Ano ba to? I-click nyo lang po yung line, this line, yung buy nyo, yung running trade. Click nyo mismo yung line na yan. Then, lalabas yung option na to. Click nyo lang yung SL. Ano ba yung SL kanina? 4060. So, ayan. 4060 yung SL. Then, click modify. Then, yung TP, minsan, sa mga signal, if mapapansin nyo walang TP, kayo na ang bahala doon kung magkano ang gusto nyo. Minsan sabihin nila TP when happy. So if happy na kayo sa profit niya, pwede nyo siyang i-close anytime. You don't have to wait for the TP. Halimbawa, nag-set ka ng TP dito. O, gusto ko ng $15. Then modify. So ayan. Nagra-run siya. Pwede nyo antayin yung TP nyo. Or pag nag-blue na siya, pwede nyo siyang i-close immediately. No, bumalik pa. So, ayan pala, habang nag-ano siya. Ang tawag dyan is drawdown. If nag-negative yung buy nyo, drawdown siya. Meaning, nagde-negative pa itong trade nyo. Ayan, nag-create pa siya ng another candle. Ayan, nag-blue na siya. So, ayan, liba, masaya na ako sa 20 cents. Click nyo lang yung line, then makikita nyo dito sa ilalim, close buy. Ito, close buy. Ano ba to? Click nyo yan. Kung ano yung nakalagay dito, yun yung profit nyo. So, halimbawa, try natin. Gusto ko na yan. 50 cents. Close buy. So, nakuha nyo na yon. Nandito siya sa history nyo. Nung kinlose ko siya, na-close siya dito sa price na yan. 49 cents. So, nag-gain ako ng 49 cents. Ayan. 49 cents. Pagka blue siya, profit yon. Pagka negative siya, red siya. Makikita nyo yung kulay red siya. Balik tayo. Sell tayo. Yan. If i-close nyo yan ng red, then bumalik kayo sa history nyo, makikita nyo red siya. Ayan. Makikita nyo dito yung total ng lahat ng trade nyo. So, kung marami kayong trade, and then, makikita nyo dito kung profit kayo or loss. Balik tayo. Ayan. So, di ba may SL yan? Guys, kung ano po yung nilagay nilang SL, wag nyo nang papalitan. So, for example yan. Sabi mo, halimbawa, negative ka. Feeling mo, babalik pa yan. Kaya ang gagawin mo, i-move mo yung SL mo. Nalagay mo dito. Dinagdagan mo. Anong nangyari? Tinaasan mo yung nearest mong pera. Wherein, dapat, dito lang yan. Halimbawa, dito yan. $10 lang. Kung yung original SL mo is $10 lang ang naka-risk. Pero feeling mo, tataas pa siya. So, ang ginawa mo is, minove mo dito. Then, ang ginawa ng market is, tinagusan niya yan. So, kung salang $10 lang ang niris mo kanina, naging 17 na. Instead of 10 lang ang nalus mo, naging 17. Kaya, wag nyo pong i-move yung SL nyo unless i-instruct nila tayo na move your SL sa ganitong price. Nandyan po yung SL for a reason, to protect our capital. And may strategy din po yan. Hindi yan po basta random na nakalagay, na nilagay lang nila. So, yan.
Yan, halimbawa, negative ka ng ganyan, nandito yung SL mo. Sabi mo, ayaw mong ma-SL, kaya ang ginawa mo, minove mo siya pataas, tinaasan mo yung naka-risk. So, don't do that. Tapos, another scenario is, uy, negative na ako. Iko-close ko na, baka tamaan yung SL ko, sabi nyo. Hindi po ganon. I-respect po natin lagi yung naka-SL. Kasi minsan, ang ginagawa ng market is, nagdo-drawdown lang siya. Di ba yung drawdown? Yan, nagde-negative siya. Minsan, gaganyan lang siya dyan. Then, babalik na siya. Ganyan lang. Minsan, ganyan lang kalapit. So, instead na may chance ka na makatch itong profit na to, ayan, tulad niyan. Pero ang ginawa mo, nung nag-negative siya, kinlose mo siya, nawalan ka ng chance, di ba? So, always respect your SL. And, more importantly, do not put trades without SL, guys. Merong iba, lalagay nila, ayoko ma-SL, so hindi ko nalalagyan ng SL. Pero, hindi nag-go in favor mo ang trade. Ang nangyari, for this example, umangat yung presyo ng gold, wala ka nang magagawa. Ito, magne-negative yan hanggang maubos yung capital mo. Hindi siya titigil unless i-close mo yung loss mo. So, always put SL po para marami tayong chance na makapag-enter ng signal if ma-SL yung current signal nyo. Marami naman pong signal. So, wag nyo pong ubusin yung capital nyo. And, oo nga pala, before I forget, always set kayo ng target. What do I mean? Set target. Profit or loss. Anong ibig sabihin yan? So, for example, magsiset ako ng target na profit na 100 per day and loss. So, target profit ko is 100. So, if ma-reach ko na yan, titigil na ako for the day. Okay na ako sa 100 for this day. Titigil na ako mag-trade. And, if malos ako ng 100, titigil na rin ako mag-trade. So, kung alin man ang unang maabot diyan, halimbawa, nalo ka na, tumigil ka na, bukas naman. Or malus ka na, tumigil ka na, bukas naman. Kasi may nangyayari po, tinatawag na revenge trading. Natalo ako ng 100, sabi mo, sige, babawi ako. Yan, so naglagay ka ulit. Kung naubos yung pera mo, naglagay ka ulit ng 100. Ano nangyari? Natalo ka ulit. Kasi naapektuhan na yung emotions mo and yung decision making mo dahil gusto mong bumawi. Di ba? To tell you honestly, may epekto po ito sa sa mentality, sa patience nyo at sa discipline. Kaya kailangan exercise discipline po. Huwag po tayo magde-trade na kung emotional tayo, kung natalo tayo. Kasi ang mangyayari, yung maka-cloud yung judgment mo, meaning maguguluhan ka, di ba? So, set target. If mag-profit ka ng more than 100, then good. Pero kung nalagpasan mo na yan, tumigil ka na. Baka kunin lang ulit ng market yan. If malos ka na, tumigil ka na. Bukas naman. Marami namang ibang pagkakataon. Okay? Ganun po. Now, ayan, kung gusto mo mag-hold, tuturuan ko kayo paano mag-hold ng safely and risk-free. Di ba may SL tayo dito? Now, gusto mong i-hold to. Sabihin na natin nag-profit na yan ng $5 na kunyari to. Ang ginagawa ko is i-move ko yung SL ko dyan. Dito. Oops, bumalik pa. So magagawa nyo lang po to is profit yung trade. Ang tawag dito is break even. Sasabihin sa inyo ng coach, BE nyo na or break even. Yan. Meaning, yung stop loss nyo, i-move nyo siya
dito sa trade nyo. Yan. Kung saan ang entry point. Break even po tawag dyan. Nagpas yung konti kasi yung spread. Then modify. Anong nangyari? So, wala ka ng SL. Ang SL mo is naka-positive na siya. Di ba? Meaning, if balikan ng market yan, if bumalik ng ganyan yan, tamaan yung SL mo, wala kang na-lose. Di ba? Kasi nasa positive na yung inyong SL. Tawag dyan is break even. So, meron kang chance na makatch yung breakout. So, if, ayun, nahit na po yung break even. Tignan natin dito sa history. Ayan. Nahit yung break even, pero hindi negative. Hindi tayo na SL. Positive siya ng kaunti dahil minob nyo ng konti. So, ganun po mag-hold ng ng trade. Kung gusto nyo mag-trade at mag-hold, i-break even nyo. Meron pong tinatawag na mga break-even traders. So, if gusto nila mag-hold, yan, i-break even nila. What if dito ka nag-goal? Kung nakikita nyo tong candle na to. Oops. What if dito ka nag-sell sa pulang candle na yan? Then, bin-break even nyo lang. Mayroon kayong chance na nakuha tong mahabang trade na to. 'Di ba? Nang risk-free. Wala na kayong naka-risk na pera. Ganun po mag-hold. May question po ba? Ay, no. Hindi ko yata... sell tayo dito. And buy. Now, ang next na ituturo ko is Trail SL or TSL. TSL. Trailing SL. Ibig sabihin, iti-trail mo yung SL mo, isusunod mo siya. Na, sana mag-breakout siya para meron akong example. Sorry guys di ako nakapag-ano kanina. Nag-negative yung in-enter ko kanina. So yan, dahil ayaw niya mag-breakout. So yung trailing SL naman is kapag in profit na kayo, eto, and gusto nyo mag-hold, pwede nyo gawin to. Ang gagawin nyo, di ba, pag break even, yan, dito lang. Sabihin na nating nag-breakout yan dito, bumaba siya, yung candle na to, bumaba siyang ganyan. Nandito na siya sa ilalim, yung live price. Ang gagawin natin is, i-move natin yung SL. Iti-trail natin. Susundan natin siya. I-move natin yung SL past. Ano ba yun? Na SL yata. Nag-consolidate na kasi siya. Ayan pala guys, ang ibig sabihin ng consolidation. Nandiyan, naglalaro lang yung price dito sa If makikita nyo, ayan, gumaganyan lang siya dito. Hindi siya lumalagpas sa na to. Sige, ayaw niyang magano eh. So yan, trail SL. Sabihin na natin nag-profit kayo. 'Di ba dito i-break even nyo pag nandito. Pero if gusto nyong i-hold, i-move mo niyo siya yung SL nyo dito, palayo. So yung mga TP na nakikita nyo kanina, itong mga TP na yan. Itong mga TP na yan yung magiging guide mo kung saan mo ilalagay yung SL mo. So if in profit na kayo, if yung profit nyo is nandito na sa TP2, ilalagay nyo na yung SL nyo sa price na to. So sa TP1 na yung SL nyo. Para if bumalik yung market, guaranteed na kayo sa TP1. Now, if yung price is nagpunta na dito, i-move nyo na yung SL nyo. Halimbawa, nandito na. Di ba nandito yung SL nyo kanina? I-move nyo na dito. Para guaranteed na yung TP2 nyo. Then, yan, ganyan lang. If nag-continue pa yung trend pababa, move nyo lang sa mga yan. Gets nyo ba?
Yan yung mga guides nyo kung saan nyo ilalagay yung trailing SL nyo. If gusto nyo lang mag-hold. Next is, ano ba yung next? Oh, okay. Now, may trade ako dito. Buy. Saan ba yun? Ayan. So, next is partial, pwede kayo mag-partial loss. Mag-partial close or cut loss. Maririnig nyo sila, mag-cut loss na kayo guys. Sabi nila, cut loss. Cut loss. Ano ibig sabihin nun? Pwede nyong hatiin or bawasan yung loss nyo if gusto nyo pa rin mag-hold. For example, this one, naka 0-1 tayo. Click nyo yan, yung running trade, lalabas to. Then, if makikita nyo dito, close loss with, and then merong slider dito. So, pwede nyong piliin kung magkano ang gusto nyong i-cut. I-slide nyo lang yan, depende sa inyo. So, gusto nyong i-close nyo na yung kalahati ng trade nyo with the ganitong loss. Pwede nyo yung gawin dyan. So, i-close nyo yan, then hahatiin niya yung ano nyo. Ito, yung lot size nyo. Hahatiin niya kung gaano kalaki yung hinati nyo. So, yan, try natin. Close partially, yan. So, nahati siya. Na-loss ka na ng kalahati ng trade mo kanina. And, nag-remain ka pa rin sa trade. Saan ginagamit yan? Ginagamit yan pag gusto mo pang mag-hold, pero di mo na kaya yung drawdown. At least, may chance ka pa rin makabalik yung market. Pero, in this scenario, dapat kinlose na to agad, then may SL to. Sobrang laki nito kasi malaki yung lot size. Pinakita ko lang yan para makita nyo kung paano mag-cut loss. So, yan. Click. Pili kayo kung magkano i-cut nyo, then close partially. Then, pwede rin yan sa ayaw mag-profit ng ano natin. Buy tayo ulit. Para makapakita ako ng ano. Pwede nyo rin gawin yan sa profit. So, if nag-profit kayo, sabihin nila, take partial profit. Sabihin nila, mag-partial profit na kayo guys. Partial profit. Yan, sa partial profit. So, kiklik mo yan. Same thing sa ginawa mo kanina. Ayan, nakalagay dito, close with profit. So, halimbawa, gusto mo nang kunin yung kalahati niyan, hatiin mo. Guaranteed na yung itong nakalagay dito. So, click mo lang yan. Yan, na-close na siya. Nakuha mo na yung kalahati ng profit mo. Pero, nag-remain ka pa rin dito sa trade. Guaranteed na yung profit mo kanina and may chance ka pa rin makuha yung profit pa na gagawin niya. Guess nyo po ba? Yan. Yan natin. Sana mag-breakout siya. Ayan. So, ayan. Yung trail SL, ganito lang yan. So, kung profit ka, pwede mo siyang i-move dito. Yan. So, yan, lagay mo dyan. Guaranteed na yung profit mo dito in between ng lines na yan. So, kung mag-hold ka, positive yung ano mo, SL. Gulo ni gold ngayon ah. Yan. So, may nakalimutan pala ako. Si Coach Akaza. Yan. So, if makikita nyo dito guys, ayan yung sinasabi ko kanina. Yung signal niya. Intra, meaning intraday. Intraday trade. Di ba?
Then, ito, mga pips ang nilalagay niya, hindi specific value. So, paano ilalagay yan? Again, entry is 40. Wait lang. Okay, balik tayo dito. So, sabi niya, buy intra 40-45. So, lagay mo lang yan sa 40-45. Lalim pa pala. Yan. Then, SL is 200 pips. SL. Ano yung 200 pips? Times 10, di ba? 200 times 10, that's 2,000 points. So, malaki yung SL nito dahil day trade to. Ina-expect niya na maglalast ng buong araw. So, 2,000 points. Then, TP is 100 pips. 1,000 points. 1,000 points. Ayan. Or, pwede rin dito, guys. Lagay nyo dito. So, ang buy niya is 40-45. Then, SL is 200 pips, sabi niya. Nakikita niyo po ba itong pips? Oops. Ito, pips. Click nyo lang yan. Same value po. Ganun pa rin. So, if 200 pips ang SL niya, that's 2,000 points. Points po kasi dito eh. Then, TP is 1,000 pips. 1,000 points pala, sorry. Yan. Then, place buy limit. Ganun siya. Ano nangyari sa ano natin? Na trail SL na siya. Ay, tanong po ba? Gets nyo po ba? Sorry, di ko na ipakita masyado yung trailing SL dahil nagko-consolidate yung market. May na-miss ba ako? Wait lang. Oh, I guess that's everything na po. May tanong po ba? Sa enter ng signal. And na-accept na po ba kayo sa mga coaches? Sa iba po. Sa iba po, marami pa po bang hindi Ah, siguro. Is Ewan ko. paki-screenshot na lang po para may follow up namin. Then send nyo sa amin. Okay. Sige Wala po, thank naman you. po. Medyo gets po. Yung Opo. may question po ako sa day trade. So, Sige. anong oras siya normally kailangang i-enter pagkabigay nila ng signal? Yes, yung mga signal po, pwede nyo silang i-enter the moment na makita nyo sila. Kasi pending naman yan eh. Hindi siya Okay. activated kagad unless puntahan na siya ng price. So, like here, makikita mo yung gusto niya mag-buy sa 40-45. Yung price ngayon is nasa 40.82 pa lang, di ba? So, we need that current price to go here sa 40.45 para mag-activate siya. Which is di natin alam kung anong oras siya pupunta. Dahil yung market is volatile and hindi natin oras. Ito pa pala. Minsan, tatanong nila, uy, may buy sa ilalim. May buy, di ba may buy tayo dito? Oops, sorry. Wait. Di ba may buy dito? Ayan, yung nilagay natin, buy. Pwede ba ako mag-sell papunta dyan? The answer is no. Hindi po. Kasi di natin alam kung kailan pupunta yung price dyan. As you can see, wala siyang definite direction right now. Nag-up and down lang siya. So, sometimes, ilang oras pa yan pupuntahan or ilang araw, pwedeng pumunta muna yung price pataas ng mataas na mataas bago niya puntahan yan. Kaya, wag po natin sasalubungin yung presyo, yung mga pending order. Nga pala, if titingin kayo ng trend or saan papunta yung gold, punta kayo sa higher time frame. Pumunta tayo dito sa time frame. Ito, hindi ko pala nabanggit kanina. Ito po yung time frame. Click nyo lang yan. Then, yung mga number na yan,
Ibig sabihin lang yan, oras. So, pag M, minute, pag H, hour, day and week. So, pupunta tayo sa 4 hours time frame. Ayan. Yung graph na yan, makikita mo saan papunta yung gold. As you can see here, bagsak siya, pababa. Di ba? So, wag po natin kokontrahin yung direction ng gold. Ang gusto natin is sabayan siya. So, if pababa siya, ang gusto natin is, hahanapin natin is sell. So, yung mga signal sell, yan yung pasukin nyo. If it's a buy, maiikli lang yan kung buy. Meaning, konting profit lang, i-out nyo na. Pero if it's a sell, pwede nyong i-hold yan basta nagbe-break even kayo or nagte-trail SL. Pwede rin naman dito sa buy basta nagbe-break even kayo or trail SL. Kasi hindi natin alam kung kailan babalik yan. Right now, sunod-sunod yung bad news about the war. Yun talaga yung nakaka-apekto dito. Kaya ganyan yung itsura niya. So, itong ano na to, 4 hours yan. Every candle, 4 hours yan. So, ilang araw na po yan. So, itong range na to is from around June 3 siguro to current price. So, bagsak talaga yung gold. And ang lagi nilang sinasabi, pagka magde-trade ka is buy low, sell high, di ba? Wag kayong magbabuy sa gitna. Buy low. Yun po yung lagi nating buy low, which is babay ka sa ilalim and sell high. Huwag kayong magbabay in between or sell dahil may ipit kayo. And for now, follow lang po tayo sa signals ng coach dahil yung mga signal nila is based on strategies. Hindi po sila random. Habang nagla-learn tayo, di ba? May question pa po ba? Na-explain mo yung scalp at swing trade? Yes, na-explain ko. Ano ba? Saan time frame nagde-trade? Yun yung question lagi, di ba? If magi-scalp kayo na in and out na mabilisan, dito kayo sa 1 minute. So, every 1 minute ang galaw niyan. Ayan, If makikita nyo dito sa gilid, may timer siya. May countdown yan. So, after nyan, magbubuo ng bagong candle. So, yan. Scalp. Pwedeng within a minute or seconds. If it's signal, dito ko siya ine-enter sa 5 minutes. May question pa po? Nag-guess naman po paano mag-activate yung trade nyo? Yes po. Okay. So, itong mga naka-grayed out, pending yan. May na-miss ba ako, babe? Wala naman, no? Okay, if wala na pong question, i-end. Sabi, hindi ako nakikinig. Hindi ka nakikinig. May Pwede ka exam lang. tayo. Mag-exam Nasabi tayo, mo ba papay. yung scalp? Yung scalp tsaka yung swing trade? Oo. Okay. Kasi yun yung madalas sila tinatanong. Yeah. So, if wala na pong question, Send na lang natin yung recording din para at least mabalikan nila. okay. Sige. If wala na pong question, i-end ko na po yung video. And kung Babe, may paki-explain mo pala yung AI kasi tinatanong din ni Jaysa. Okay. Yung mga options ng AI. i-end ko na yung recording. Okay. Yeah.